Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta ninyo upang lumawak at lumago ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating mga video uploads ay magkaroon din po ng at least kahit papaano lumalawak po na views. Hindi po kakayanin ni Ka Eric kung ako lang, kung wala po ang inyong pagsuporta, pagtitiwala at pagmamahal sa advokasya po na isinusulong at pinapanindigan ni Ka Eric kasama kayo dito po sa paglaban natin sa katiwalian, korupsyon at pandarambong sa gobyerno, lalo na sa kasalukuyang administrasyon ng gobyerno ni Marcos Jr. at nila Martin Tambaloslos at mga aliporis ng sindikato. At ganoon din po ang pagsulong natin ng advokasya para sa matuwid at tunay na may tapang at malasakit at matino na panggobyerno sa mapayapang pamamaraan. Kaya kasama po tayo dyan. Thank you also sa pagsubaybay nyo sa aming program ni Dr. Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila, at ang aking personal Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. Maraming salamat. Sa oras na ito, magbibigay tayo ng pananaw hinggil po sa lumabas na balita, itong pagbaha ng pera. Siyempre, pera natin ng mga mamamayan yon. Mula po yan sa dugo at pawis ng ating pinaghirapan sa pagbabayad ng buwis. No? Halos hindi na makaagapay, lupaypay na ang taong bayan sa pagpiga ng buwis ng gobyerno na napupunta lamang sa pagnanakaw, korupsyon, sistematikong pandarambong, na halos ang sagot lang ni Marcos, di daw niya alam paano tayo napunta sa ganitong kalagayan. Talagang tarantado, no? Talagang walang kakayanan na maging pangulo ito si Marcos Jr. Bumaha ng ang unang labas ay 650 million pesos para sa attendance ng mga alipores ng Malita Group na nagpapatakbo. Malita Group, ha? Alam na natin ang ibig sabihin nun. Mga kurakot, no? Na mga kongresista na nagpapatakbo sa Committee on Injustice hearing. So, mayroon po silang allowance na inilabas 500 million para mapasiguro na ang lahat ng attendance ay majority o walang absent halos. At mayoriya ang papabor sa game plan na durugin sa Committee on Injustice si Sara Duterte. So kung 500 million po yon, mga kababayan, ang inilabas doon sa halos 2 buwan o 1 buwan kalahati, so mahigit kumulang magkano po kung sila ay mga 40 plus, 45 o mahigit. So ang hindi tumatanggap siguro dyan, mga 5-6 lang na hindi tumanggap at hindi tumatanggap na mga kongresista, no? Kagaya po nila Congressman Paulo Marcoleta. So aabot siguro ng mga kung 40 o 39 sa 500, kulang-kulang po tag 20 milyones. Wow! Kulang-kulang sa 20 million pesos ang ipinamudmud ng pamunuan ng House of Representatives doon pa lang sa attendance para durugin at magkaroon ng bilang na panangga sakali pong may mga papalag sa pagdurog kay Vice President Sara Duterte doon sa Committee on Injustice. At ang namumuno nitong kumpas ng pagpapabaha at pagpapalunod sa pera ng mamamayan, itinuturo po sa mga sources na natatanggap natin mula sa House of Representatives sa kanila pong Finance Committee o Department yan, naglilik ng impormasyon papunta po sa atin na Ka Eric aabot yan sa 650 million, and then nung magbutuhan na para sa pag-establish ng probable cause, another 650 million pesos. Kulang-kulang sa 1.3 billion pesos halos ang naimudmod dito pa lang sa level ng House Committee on Injustice. Ang pasimuno, sila Sandro Marcos at si Boji Di Umano, ayon sa source, no? So nakakahiya ito at nakakagalit. Nakakahiya ito para sa taong bayan na may ganito tayong uri ng bulok na kongreso. Nakakagalit at the same time na walang damdamin, walang puso ang mga taong ito, kagaya po ng mga itinuturo di umano sa source na si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos Jr. at itong si Boji D
ay tinalaga nila Marcos Jr. at nila Lisa Araneta para maging anino ni Martin Tambaloslos sa pamumuno di umano ng House of Representatives. Pero alam natin tuta yan si Bujiti ng mga Marcos at walang pinagkaiba yan sa esensya sa kay Martin Tambaloslos, no? Kita naman ninyo, no, kahit bulastog at abusado at katarantaduhan ang mga kagaguhan na ginagawa sa House of Representatives diyan sa Committee on Injustice, tuloy lang. Mantakin mo, labagin nila ng lantaran at garapalan ang Bank Secrecy Law. Ganon din po ang Anti-Money Laundering Act at pati na po ang mga ilang batas sa saligang batas natin in the process of impeachment, no? Lalo na ang due process of law, equal protection of law. At kaya nga pumalag din ang BIR, ang Bureau of Internal Revenue, nang gusto nilang bulat-latin at kaladkarin in public. Sana ang mga tax receipts payments na mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Ayun. So, ang unang wave, the first wave ng pagbubuhos ng pera na nilustay at ginamit sa panunuhol dito sa House Committee on Injustice, allegedly ay 650 million. So kulang-kulang tag 20 million or 25 million bawat mga perfect attendance doon, no, sa mga persecutor o mga tirador ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos at nila Bujiti sa loob ng Committee on Injustice. Mantakin nyo mga kababayan, tag 25 million on the average para lang mag-perfect attendance ka. And then ang magbutuhan na, another 650 million ang pinamudmod, no? At ito ay cash, no? Naka paper bag lang na parang nag-shopping lang. At walang palitan, inihahatid na lang sa mga opisina nila. Ang kakapal ng mukha ninyo habang nagugutom ang milyong-milyong Pilipino, habang hindi makapamasada at hindi nabubuhay ang mga hundreds of thousands na mga kababayan nating mga tsuper, mga tricycle driver at mga namamasada dahil sa hindi po maampat-ampat na pagsirit ng presyo ng langis na walang nagagawa ang gobyerno kundi para mag-monitor lang sa katarantaduhan ng mga higante o dambuhalang mga oil corporation na ito at sige ang piga ng buwis sa value added tax or EVAT sa langis. Ayun, namumudmod ang anak ng presidente di umano as per allegations being informed to us at mukhang totoo naman ito. Sino ba naman ang may lakas loob na magpagalaw ng mga pera? So kasabwat sila ni Bujiti upang ipasiguro na sa loob ng House Committee on Injustice, madudurog si Sara Duterte, mababastos siya, mapapahiya ang kanyang pamilya at di bali nang lumabag sa mga batas basta may pera na napangsangal sa bunganga ng mga kawatan at mga mandarambong na politiko na uhaw sa pera nandyan sa House of Representatives. At hindi pa sila kontento pati sa botohan, kaya halos unanimous, no, sila, maliban na lang doon sa mga nag-oppose. Mga kababayan, 1.3 billion pesos ito at inihahanda na rin di umano ni Sandro Marcos at Bujiti ang para naman sa plenaryo sa 200 votes na target nila. Dapat makakuha sila ng 200 votes ng mga kongresista na mag-affirm ng committee report ng Committee on Injustice na si Sara Duterte ay mai-impeach at itatransmit sa Senado ang kanilang articles of impeachment. So kung 200 yan sa budget po na tag 50 million, edi magkano na naman yan mga kababayan? Another 1 billion ang inihahanda. So 50 million cash ito. Naka-withdraw na daw, naka-ready na doon sa House of Representatives, 50 million during the voting. Mantakin nyo, hindi na projects na para mahalata pa kung sinong binigyan ng mga projects convertible to cash. Kagaya nung nakaraan, no? Doon sa, tama bang computation ni Eric? 200 times 50 million ba is 1 billion? Tama siguro, no? Kasi ang 100 million, ang 20, 2 billion, no? So mga 2 billion pala, mga 2 billion ang inihahanda para dito sa mga buaya na siyang magpapako sa cross
sa Vice Presidente para masunod ang kapritsyo ni Marcos Jr. at ng kanyang sindikato na mananatili sila sa poder at tuluyang mawawala si Sara Duterte. So kung 2 billion ang inihahanda sa House of Representatives para lang sa attendance and voting, so i-convert mo yan, so 100 million pala. No, tama ba? Mga hindi po 50 million. Mga 100 million kung 2 billion ang inihanda. Para po ito sa, kasi kung 100 million times 100, that is 1 billion, ano? Okay. So, teka, mga kulang ang computation ni Ka Erica, nalikalimutan ko ang arithmetic ko. Kung tag 50 million bawat isa, edi ang 10 ay 500 million, di ba? So 100 billion ang 1 billion na ang sa 20. So kung 1 billion, so 20 billion. Yeah, that's it. Correct ka na, Ka Eric. 20 billion pesos po ang inihahanda para mamudmud ng premyo mula sa pawis at dugo na pinaghirapan ng mga buwis ng mamamayan. So, dapat tandaan po natin at markahan sino pong boboto kasi sigurado tayo na binigyan sila ng tag 50 million bawat isa or mahigit pa. Cash ito para lang bumoto kay Sara Duterte na mapapa-impeach, i-adapt ang bulastog at katarantaduhan at mapang-abuso na Committee on Injustice Report at i-affirm sa plenaryo at iakyat sa Senado para magkaroon na ng trial. Ang nakuha kong date ay dapat ngayon pero na-move daw sa May 11 kasi nga inihahanda na ang paglalatag nitong 20 billion cash na ipamumudmod sa bawat isa para ipasiguro ang botohan. And may monitoring system yan, no? Ganon kagulang sina Sandro Marcos at sila Budget D. May monitoring system kasi babawiin din sa iyo pag hindi mo sinunod ang botohan. Cash basis Tsaka may mga tao na nakokontak na. Malamang mga bagman ng mga kawatan ng mga kongresista ang kausap na rin dito ng mga bagman din nila Budget D at nila Sandro Marcos. That's how the money go around here. Diyan sa kalakaran nila sa House of Representatives. Ay binanggit nga yan ni Congressman Toby Chanco na noong panahon ng last na failure na operation nila sa impeachment na naibasura ng Korte Suprema at hindi na pinatulan at hindi umusad sa Senado, umabot po sa 90 billion pesos ang mga proyekto. Kunwari lang yon, convertible to cash reward yon. Ikaw na bahala doon, bibigyan ka ng 150 million worth of project, bahala ka na doon. Pag sinabing bahala ka na doon, ikaw na ang mag-convert niyan to cash. Hanap ka na ng kontraktor, ibinta mo na yan. Ayos. So 150 million, ang reality, for example, kalahati lang, o bahala ka na kontraktor, sa iyo na yan. Bigyan mo lang ako 75 million. Basta may makita lang dyan, o i-ghost project mo na. Bahala ka na mag-mekos-mekos. So ngayon, ganun din po. Hindi din bababa sa 50 million cash ang ipamumudmud, mga kababayan. So kung 50 million, 200, that's around how much? 200 billion din, mga kababayan. Or 100 billion din ang inihahanda. 100B, mga kababayan, para po sa pagpapasiguro na ang sindikato na uri ng panggobyerno ni Marcos ay mananatili. Dahil, sorry, masama ang pakiramdam ko, ilang araw na po nakulang sa tulog si Ka Eric. Pasensya na po ha. Nababahing si Ka Eric. Sakit ang ulo ko kasi. Mga kababayan, ito po ay malinaw na panunuhol. At sana may pumalag dito, sana pumalag na rin dito at ibulgar ito ng tuluyan nila Congressman Igay Erese, Congressman Bong Sontay, Congressman Toby Chanco, Congressman Paulo Marcoleta, na may ganitong kalakaran. Yun nga, sa isang interview ni Congressman Igay Erese, sinabi niya, hindi ako sasali dyan sa impeachment nila laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat malinaw
na ito ay binaluktot, dinaya, nilabag ang batas at kung ano-ano pang katarantaduhan para lamang durugin ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte, including siyempre dyan ang panunuhol. And I think the same thing is on the part of Congressman Toby Chanco. Siguro marami-rami na rin po ang mga pumapalag sa ganitong kabalahurahan, kabastusan at katarantaduhan na nagaganap po dyan sa House of Representatives. Kailangan nating ibulgar ito, na ito ay isang napakalaking krimen laban sa mamamayan sa gitna ng kahirapan, pagdarahop at krisis na sumasalanta sa milyong-milyong Pilipino na halos hindi makaagapay na mabuhay sa isang araw na kumpletong pagkain. Milyon-milyong Pilipino ang naghahanap buhay para mag-survive lang sa pang-araw-araw na buhay at ang kanilang mga pamilya lumalayo at nagsasakripisyo sa abroad para mag-survive ang mga pamilya sa Pilipinas. Nagiging overseas Filipino workers sila, naiiwan ng mga pamilya nila, and yet ito ang mga abusado at kawatan at mga buaya na mga politiko na itinuturo ngayon ang pasimuno anak pa ng presidente. Dito sa Suhulan na naman, Suhulan Part 2. Hindi tayo nagugulat pero lalo tayong nagagalit dahil ganun po kagarapal, ganun po kakapal ang apog nila para hindi makaramdam ng nikatiting na kahihiyan. Kaya dapat tayong maniningil, bantayan natin sinong boboto dito kasi ang 200 billion na pinaghahandaan ngayon, 50 million sa minimum or 100 billion, 50 million bawat isa ay nakasalang na, mga kababayan. At naririnig natin sa Senado, they're planning also to prepare around hindi bababa din sa 35 billion. Kayang-kaya naman kasi billion-billion din pong pinagnanakaw. Hindi naman po pera ni Marcos at ni Romualdez ang pinamumudmod dito, ano? Pera ng taong bayan na pinaikot kunwari sa mga proyekto tapos kinuha at kunwari ay ibinigay ng mga kontraktor o ng mga negosyanteng kasabwat at mga sindikato sa gobyerno at mga kontraktor. So kayang-kaya po ang 35 billion sa Senado, 2 billion bawat senador. Iyan din po ang umiikot na mga impormasyon ngayon na inihanda na ito na bibilhin ang 16 votes ng mga senador. Pero alam ko maraming papalag dyan. Hindi ganon kadali gawin yan sa Senado. Mas mayroon pa pong natitirang matitino ang pag-iisip, matuwid ang kanilang pananaw kahit pa na karamihan sa kanila dyan ay silent majority. Pero pagdating sa ganitong usapin ng pangbabastos sa pagiging tama na proseso ng impeachment, gagamitan ng panunuhol at pambabaluktot sa batas, pangbabraso ng Malacanang, at gagamitan ng kabastusan na suhulan ng mga senador, at ito naman bibilhin sa House of Representatives. So, well, what is 230 or 135 billion pesos? 100 billion sa House of Representatives, 35 billion, kayang-kaya. Kasi, trilyones nga po ang nawala na pundo sa ating kaban ng bayan. Pero ang ito, hindi ito makakaligtas sa pananaw at obserbasyon ng taong bayan. At baka dito pa manggagaling ang lalo pang pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino na magbubunsod ng malakas na sama-samang pagkilos at paninindigan nila upang depensahan ang ating mga institusyon at upang itakwil ang kabalahuharan at ang katarantaduhang ito at ipagtanggol ang dignidad at ang dangal ng Office of the Vice President laban sa mga mandarambong at mga kawatan at kurakot na gustong tanggalin ang mandato ng mamamayan na ipinagkaloob sa Vice President kay Sara Duterte. Abangan po natin kung anong pagpapaliwanag dito, kumakalat na po ang balitang ito. 1.3 billion and then another 100 billion. Okay? Para po sa paghahanda nila dito sa House of Representatives. Combination man yan ng project o cash, basta ito na ang lumabas. Nandyan na po ang pera ngayon, nakahanda na, mga kababayan. At walang ibang itinuturo ang ating source of information. Si Sandro Marcos po ang nag-head count. At kasama yan sa basbas ng tatay niya siyempre. At ni Boji D. Na ngayon ito yung panibagong tuta. Pagkatapos kay Romualdez na medyo may konting kiskisan, si Boji D muna ang ginagamit para sa pagsalaula at katarantaduhan dito sa operations Remove Sara Duterte by all means.
so that there will be no Sara Duterte in 2020. Abangan kung ano pa po ang mga development na ito. Maraming salamat sa pagtitiwala at inyong pakikinig at panunood. Please don't forget to like and share, promote and campaign na lumaganap ang ating mga videos. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will also be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po, si Ka Eric. Mabuhay!